Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day nasa 1, chapter 17, verse 20 to 23. Sinasabi dito na, hindi lamang sila ang itinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo, at ang kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay para sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong iniibig, na gaya ko ay iniibig mo. Ang tunay na pagkakaisa na naiiba sa simpleng pagkakaisa ng organisasyon ay isang spiritual na konsepto na nakaugat sa ibinahaging pananampalataya, pagmamahal at layunin na nagbibigay diin sa kahalagahan ng panloob na pagbabago at tunay na koneksyon sa halip na mababaw na kasunduan. Ang tunay na pagkakaisa ay nagmumula sa isang ibinahaging spiritual na karanasan at isang karaniwang pag-unawa sa Diyos at sa kanyang kalooban, sa halip na isang ibinahaging istruktura o agenda ng organisasyon. Ang paghahasik ng kawalan ng pagkakaisa sa loob ng simbahan ay malawak na itinuturing na sumasalungat kay Kristo at sa kanyang mga turo, dahil ang pagkakaisa ay isang pangunahing prinsipyo ng pananampalatayang Kristiyano at isang makapangyarihang saksi sa mundo. Ang pahayag na mga tunay na Kristiyano ay nagbabalik loob kay Kristo hindi sa isang relihiyon ay nag-highlight sa pangunahing paniniwala ng Kristiyano na ang isang tunay na pananampalataya ay isang personal na kaugnayan kay Kristo, sa halip na simpleng pagsunod sa isang hanay ng mga relihiyosong tuntunin o gawain. Upang pasiglahin ang pagkakaisa kay Kristo, aktibong maghanap ng pagkakaisa at pagkakaunawaan. Iwasan ang mga pagkilos na nagdudulot ng pagkakabahabahagi, at sa halip, sikapin ang espiritu ng pag-ibig at pakikiramay, gaya ng ipinakita ng mga turo ni Jesus. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tinatawag tayong mahalin ng isa't isa, kahit na may mga pagkakaiba tayo, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng empatya, paghahanap ng pinagkasunduan, at pag-aalala sa ating ibinahaging pananampalataya. Sa halip na pag-isipan ang mga pagkakaiba, ang pagtutuon sa ibinahaging mga halaga, layunin at karanasan ay maaaring magpatibay ng mas matibay na koneksyon at bumuo ng mas pinag-isang komunidad. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.